Hey, what's up mga boss? Magandang araw sa lahat. So yun, ang unit pala natin is DE63. Ayan, tanggal lahat ng mga axle nito. Dahil magpapalit tayo ng bearing at saka retainer, pati na yung seal niya kasi tumagas niya. So may kunting kaalaman tayo na isi-share sa inyo. Nawala ito sa libro, but in my own experience, nung nasa Pilipinas pa ako, nagmimekaniko. Kung gusto mong gayahin ito is nasa sayo na yan mga boss. So applicable to sa lahat ng may oil seal, pero ito ang gagawin kong example mga boss. Since dito sa Japan, kapag nagpapalit kami ng bearing, kapag tinanggal namin ang retainer na to, ay pinapalitan na namin yung retainer at bearing at saka yung seal. Kasi sa Pilipinas, binabalik ko lang ang retainer na to. Kasi in my own experience sa Pilipinas, may mga binibenta kasi na retainer na Kuyo yung brand, pero yung material na ginagamit doon mga boss is same sa bearing. Kung baga pundido siya mga boss. Nung ikinabit ko na, at syempre bago yung bearing at okay na lahat, alam nyo ba kung ano ang nangyari? Natanggal ang retainer. At syempre ito lang yung pumipigil sa bearing para hindi siya matanggal sa axle. So dahil sa maling komposisyon ng metal na binibintang Kuyo Kuno, natanggal yung gulong kasama yung axle at muntik pa silang disgrasya. Kaya hindi na ako bumibili ng brand new na retainer. Binabalik ko lang yung luma dahil ang metal property nito is malleable. Kaya kapit na kapit ito kapag ikinabit sa axle. Pero kung may original kayong makukuha sa Pilipinas, ipalitan nyo na. At ang sika na kaalaman na isi-share ko sa inyo, kung mapapansin niyo sa mga shafting may mga bakat yan ng oil seal. Halimbawa na rin sa mga camshaft, crankshaft, oil seal. So kapag nagpapalit kayo mga boss ng oil seal, halimbawa dito hindi tayo magpapalit for example ng retainer, syempre yung shafting hindi na siya tulad ng specifications ng bago. Kumbaga may nabawas na sa diameter ng metal shafting. So ito lang ang gagawin nyo mga boss. Kunin nyo yung spring sa bago nyong oil seal. Kasi ang napansin ko noon nung nagpapalit ako, after ilang months tagas na naman yung oil seal for example ng crankshaft. Kaya napaka-hassle sa may-ari. Kaya naisip ko ang ganitong paraan. So wala to sa libro mga boss, akin lang to. So kung makikita nyo ang spring na ating oil seal, meron yang dugtungan. So hindi ko alam kung makikita nyo sa camera, pero yan yung tatanggalin natin. Para lang yung thread type dahil lahat ng construction ng spring ganito talaga mga boss. So pihitin nyo lang counterclockwise para matanggal. At yun, natanggal na nga mga boss, kitang-kita ninyo. It is composed of male and female and babaeng lalaki ba? Alam naman natin na itong spring na to, siya yung nagbibigay ng correct tension doon sa labi ng ating oil seal para hindi lumabas yung oil pressure sa umiikot na shafting. So ang ginagawa ko dito mga boss, puputulan ko ito. Paalala, wag yung male. Yung female end or babae, yung puputulan ninyo. At wag kayong lumampas sa 5mm. Much better, 5mm below yung puputulin ninyo. At syempre gumamit kayo ng matalas na cutter. Kasi kapag nasobrahan nyo ng putol, hindi na siya mag-place in position doon sa labi ng ating oil seal at kakawala na siya. At dito naman tayo sa pagdugtong nito. So paalala na rin, kung makikita ninyo, sa spring na to hindi masyadong mahaba yung male thread, pero may mga spring kasi na mahaba yung thread. Kaya ito yung gagawin nyo mga boss. Ikutin nyo muna counterclockwise or kung baga paluwag na ikot bago nyo ikabit mga boss at ikutin clockwise. Ang paraan na to pwede mo ring i-apply kung walang available na oil seal. Kung baga temporarily, pwede ka pang makauwi mga boss. Dahil hindi naman lahat ng mekaniko nakakadanas ng mahirap na sitwasyon gaya ng magre-rescue ka sa bukid. Kaya natutunan ko ang mga paraang ito. At dito ikakabit natin ng diretso nang hindi iniikot ng paluwang. Although hindi nyo makikita masyado mga boss ang pagkakaiba dahil yun nga maiksi lang yung thread ng male end. Kung umabot ka sa part ng video nito ay maraming salamat. Paki-share naman ang video natin, paki-heart at paki-comment down below kung ano ang magandang nakuha mo sa video na to. At i-comment mo na rin kung taga saan ka para malaman ko kung saan na umabot ang video natin. Yan na, ikabit na natin. Kung makikita nyo hindi straight yung spring. So thanks for watching mga boss. God bless a lot. See you at the next video.